Ano nga ba ang mas malakas, ang Ultra Ego ni Vegeta or ang Ultra Instinct ni Goku? Ngayon nga ay ito ang ating pag-uusapan. Pero bago nga ang lahat ay mag-like na kayo sa ating video. Salamat guys! Bago tayo magpatuloy sa ating topic, kung alin nga ba ang mas malakas sa dalawang special form na ito, ay mag-background check na nga muna tayo. Unahin na nga natin ang Ultra Ego ni Vegeta. Ang Ultra Ego ay isang form na maaring magawa ng isang user kung ito nga ay mag-3 training sa isang God of Destruction. Ang Ultra Ego nga ay opposite sa Ultra Instinct ng mga Angels. Para ma-achieve ng isang user, ang form na ito ay dapat katulad niya ang mindset at pag-uugali ng God of Destruction. Katulad nga ng pag-uugali ni Vegeta, kung babalikan nga natin ang previous saga ng Dragon Ball, ay makikita nga natin ang pag-uugali nitong si Vegeta. Una ay ang pagkakaroon niya ng mataas na pride, walang kinatatakutan at syempre ang matigas ang puso. Dahil sa pag-uugali nitong si Vegeta ay talagang walang duda na perfectly fitted nga sa kanya ang Ultra Ego technique na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit niya nagamit ang technique na ito. At ang Ultra Ego ay malaki ang pagkakaiba sa Ultra Instinct. Ang Ultra Ego kasi ay nakatuon sa physical attack at ang kakayahan nitong magwasak ng kahit ano. Ang Ultra Instinct naman ay ang pagpapalaya sa user na maging advance ang isip nito sa laban. Ito ang dahilan kaya nga madali lang para kay Goku ang makaiwas sa mabibilis na pag-atake ng sinuman. Habang ang Ultra Ego naman ay the more damage na matanggap nito sa laban ay mas lalo nga itong lumalakas at nagkakaroon nga siya ng malaking level up. Ito nga ay ating makikita sa Granola Arc kung saan ay dito na nga na-unlock ni Vegeta ang Ultra Ego. Sa moment na nakita ni Granola ang teknik na ito, ay talagang nakaramdam nga siya dito ng matinding takot kahit na siya pa ang pinakamalakas na warriors sa buong universe na ito. At ngayon naman ay atin pag-uusapan ang Ultra Instinct ni Goku. Ang Ultra Instinct na form nga ay ang pinakamalakas na form nitong si Goku sa lahat. Once na si Goku ay nasa form ng Ultra Instinct, ay lahat ng kakayahan niya ay lumalakas. Mapa, physical strength, speed, reflexes, sense, defense, resistance at iba pa ay talagang lumalakas ng katulad ng sa mga God. Kahit nga ang God of Destruction ay kaya niyang mahigitan sa lakas. Ayon nga sa article na nagmula sa Japan, ay naniniwala nga daw itong si Beerus na kaya siyang mahigitan ni Goku regarding sa kapangyarihan. Makikita nga natin sa Tournament of Power kung saan ay kinalaban nga ni Goku itong si Jiren the Grey. At sa laban nga niya dito ay nagamit na nga ni Goku ang Ultra Instinct sign na talagang nagpagulat sa lahat. At nang mag-attempt nga si Jiren na gumamit ng Superheated Magneto, ay madali nga lang ni-deflect ni Goku ang atake na ito gamit ang isang pitik. Dahil dito ay nasabi ni Jiren na sobrang lakas nga daw talaga ng form ni Goku na Ultra Instinct. Naniniwala nga si Jiren ang teknik ni Goku na Ultra Instinct ay may kapangyarihan na walang hangganan. Ngayon nga ay magpatuloy na tayo sa atin main topic na alin nga ba ang mas malakas? Ang Ultra Ego ba ni Vegeta or ang Ultra Instinct ni Goku? Para sa akin opinyon ay malaki nga talaga ang pagkakaiba ng dalawang form or technique na ito dahil alam naman natin ang Ultra Ego ay technique ng mga God of Destruction. Habang ang Ultra Instinct ay technique naman siya ng mga Angels. Kaya masasabi natin na lamang talaga ang Ultra Instinct dahil nagmula ito sa mga Angels. Commonly ay mas malakas ang Angels kaysa sa mga God of Destruction. Ngunit sa way na yan ay hindi natin pwedeng isipin na matik na agad na mas malakas ang Ultra Instinct ni Goku kaysa sa Ultra Ego ni Vegeta. Dahil ang mga Destruction ay may kakayahan na magamit ang Ultra Instinct technique na ito, ngunit di nila ito kayang mamaster. Habang ang mga Angels naman ay hindi kayang magamit ang Hakai. Kaya may chance na matutunan din ni Vegeta ang Ultra Instinct dahil makakatulong ito sa kanya para mas lalong lumakas. Pero nakadepende pa rin sa user ng teknik na ito kung paano nila ito gagamitin sa laban para makuha ang isang panalo. Ang Ultra Ego kasi ay may kahinaan din, mabilis ngang makadrain ng ki ang teknik na ito sa user. At nawawalan nga ng kontrol sa sarili ang user ng teknik na ito. Habang ang Ultra Instinct ay may kahinaan din naman.
Pero ang Ultra Instinct nga ay hindi nakakadrain ng ki sa user. Ibig sabihin guys ay hindi ito dumidepende sa ki ng user kung hindi sa actual skills at stamina ng user. Kaya para sa akin ay mas malakas ang Ultra Instinct ni Goku. Pero hindi pa dyan natatapos ang video natin dahil kung mas malakas nga ang Ultra Instinct ni Goku kaysa sa Ultra Ego ni Vegeta ay bakit siya natalo sa sparring nila ni Vegeta? Sa sparring na ito ay ginamit nga ng dalawa ang special form nila at natalo nga si Goku dito. Para mas malinawan kayo ay basahin nyo ang Chapter 101 ng Dragon Ball Super. Sa inyong palagay, sino nga ba ang mas malakas? Comment below at aking yang pupusuan.